Hello mga kapatid, magandang hapon po. Sari-sari na itong nangyayari sa gobyerno, no? Kanya-kanyang panawagan sila, no? Nakakatuwa naman talaga, oh. Eto na, ang binabanata naman ngayon, si Martin Romualdez, no? Tsaka, sabi nga ni Amy Marcos, palitan na lang daw ang House Speaker, ano? Bakit? Sinong gusto niyang pumalit? Alam mo to si Amy Marcos. Isa ka Romualdez Marcos. Amy. Isa ka Romualdez alam mo ba yon? Pwede ka hindi maging Marcos, pero hindi mo pwede takwila Romualdez, no? Dahil yung nanay mo is Romualdez, no? Nagkataon lang na magkapatid ang tatay ni Martin at siyang nanay mo bilang Romualdez. Bakit sinusuka mo yung Romualdez? Anong klase kang kapamilya? No, isisigaw mo, ano ka? Anak ka ng presidente. Dahil presidente, kaya mo pinagmamalaki. Ngayon, dahil presidente yung tunay na anak, galit na galit ka rin, ano? Sana, sabi mo, ikaw na naging presidente. Ngayon, si Martin naman ang pinag-iinitan nyo. Pinalalayas nyo na bilang House Speaker. Bakit? Kung may gugustuhin man ng taong bayan sa'yo at kay Martin, kay Martin na. Kasi siya ay legal na Romualdez, no? Ha? Alam mo, talagang totoo yan yung mga sampid sa buhay, yan talaga mga salot. Hindi ko nilalahat, ikaw lang yon, no? Sa totoo lang, dapat nga, makisama ka, makiisa ka sa iyong kadugo, hindi yung kakalabanin mo. Sino magiging kakampi mo? Kung mga tunay na Romualdez ang umayaw sa'yo, wala kang magagawa, di ba? Hindi ka naman pwede ampunin ni Duterte habang panahon Darating ang araw, kayo-kayo rin ang magsusunggaban, ano, ha? Kayo-kayo ang magsusunggaban, kayo-kayo ang mag-aagawan sa pwesto, kayo-kayo ang magpapatayan. Pare-pareho naman kayo, May mga lakas ng loob na pumatay ng kapwa at magpapatay. Sa totoo lang, alam mo, kayo na mga nagagalit sa inyong mga kadugo, kayo yung mga walang kwentang tao wala kayo utang na loob. Alam mo yung ibang tao na ayaw kay Martin Romualdez, nadadala na lang yan sa iyo dahil ikaw mismo ang kadugo na tumatakwil sa iyong kadugo. Yan ang napakasama no? Kaya etong gobyernong to, kung kayo-kayo rin lang naman, wala kayong kakwenta-kwenta lahat no? Ang babaho na nga rin ng mga pamilya nyo ang babaho pa ng mga gawain nyo. Alam nyo, wala na yata talagang makakatalo sa pamilya Aquino dahil sila ay, kahit na sila ay mga naging dinastiya, na mga naging trapo, at least iisa ang pinanggalingan nila, no? Nagkahiwa-hiwalay na lang sila ng pantay ang tuhod, pero hindi nagkaroon ng ganyang mga kasamaan sa kapwa pamilya na pinagagagawa. Hindi sila yung pamilya na masasabi na kagaya ninyo na sira dito, sira doon, takwil dito, takwil doon. Ang mga Aquino, ito ngayon ko lang manabanggit, kasi ang sagwan tingnan no? Iisa kung tutuusin ang pinanggalingan nyo pero wala kayong mga kwentang anak hindi nyo binigyan na maganda reputasyon yung nanay nyo. Kayo nagsisiraan. Tuloy nahahalukay yung mga baho nyo. Alam mo, ang mga Aquino, kahit anong paninira ng tao, wala silang bad record sa kanilang pamilya. No? Naging huwarang pamilya sila. Tinawag silang dinastiya o trapo dahil talagang ipinasalo ng ama sa ina ang magandang pananaw para sa bansa at sa gobyerno. At ang ina, pumanaw man din, ay sa anak din ipinamana ang magandang pananaw. No? Kaya ako, para sa akin, walang the best na pamilya na naging dinastiya o naging trapo sa gobyerno. Walang magandang pamilya kundi ang nag-iisang Aquino
Sila yung pinaka-the best na pamilya. No? Sila ang pwedeng maging huwaran na nag-iwan ng magandang legacy sa bayan. Hindi katulad mo. Anong iiwanan mong magandang legacy sa iyong magiging kaapu-apuhan? Wala, di ba? Dahil mismong kadugo mo, tinatakwil mo. Oh, sabi nga nung iba, bakit daw hindi nakikita ang kamalian ng mga Marcos at ng mga Romualdez? Bakit daw puro Duterte? Wala eh. Hindi naman po pwedeng pagsabay-sabayin kayo eh. Unahin dapat talaga yung mga manhid na, ang mga utak, manhid na ang mga katawan sa kahihiyan, no? Ha? Hindi naman naging garapal si Romualdez eh. Hindi katulad ninyong dalawa ni Sara Duterte na mga nagpabida, naging garapal, no? Kakapal ng mga mukha nyo, kahiya-hiya kayo. Kaya nga eh, no? Sa pagkakataong ito, alam nyo, sa nangyari, ayan, galit na lahat ng tao. Lahat. Mapa-artista, kaparian, no? Mapa mga klase ng reliyon. Hindi nagustuhan ang mga asal nyo bilang mga senador. Wala kayong mga kwenta-kwenta, no? Ngayon naman, nahanap na naman kayo ng panibagong gulo. Pinag-iinitan nyo naman ngayon si Romualdez. Sinisira nyong pilit, no? Para, ano mangyayari pag nawala si Romualdez? Hihina na si Marcos. Wala nang kakampi. Diyan kayo nagkamali. Dahil sa ngayon, ang taong bayan walang titingnan. Pare-pareho kayong buburahin dyan sa gobyerno. Alam mo, babalik lang ang tiwala ng taong bayan kapag lahat kayong magnanakaw, mamamatay tao, mga hinayupa kayo, nawala na dyan sa gobyerno. Alam nyo, sa totoo lang, wala nang katiwa-tiwala taong bayan sa gobyernong ito. Kahit na nga ba sabihin pang may natitira pang matino, ubos na ang tiwala ng taong bayan. No? Dahil yung matitino na iilan-ilan ay nahawa sa kasiraan ng mga hudas na katulad nyo. Alam nyo, kayo, wala na. Wala ng katiwa-tiwala ang taong bayan sa inyo. Babalik ang tiwala at respeto ng taong bayan sa gobyerno kapag kayong lahat na mga magnanakaw at mamamatay tao ay makikita naming lahat na nakakulong. Yun lang, tandaan nyo yan, ha?